makakausap po natin ang nagsisilbing tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines para sa mga usapin dyan sa may West Philippines, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magandang umaga, welcome sa Bombo Radio Philippines, Admiral, at thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Si Bombo Genesis, pito kasama natin si Bombo Ever. At una ko siguro, kamustahin po natin yung pong kalagayan po ng West Philippines ngayon, ano? Sa usapin po ng presence, itong mga barko ng Pilipinas, tulad po ng mga barko ng Philippine Navy at ng Philippine Coast Guard, Admiral. Air surveillance flights and maritime patrols by the armed forces dun sa West Philippine Sea, sa Bajo de Masinloc at sa Northern Islands. For operation security, we don't divulge kung saan sila, ilan at kailan. But rest assured, yung ating mga barko at eroplano ay tuloy-tuloy naman ang kanilang mga patrol plans na ini-execute under Western Command and Northern Command, Northern Luzon Command. Yes. Sa part po ng Chinese Navy, kamusta po yung presensya ng kanilang mga barko? Yung presensya nila dito sa ating feature sa West Philippine Sea, yung malapit sa Pag-asa, andun pa naman sila sapagkat ito ay malapit lamang sa Subi Reef na sanctuary nila. So at any one time, may makita tayo dyan na sa loob ng Subi Reef na maritime militia, merong Coast Guard, Chinese Coast Guard, merong PLA Navy. Sa ibang banda naman, sa Bajo de Masinloc, last week merong na-report na nag-conduct ng exercise. Ito ay nag-coincide sa sea phase ng ating sama-sama exercise. So each time that meron tayong MMCA or may bilateral or multilateral activity tayo with partner navies, naglalabas din ng report ang PLA na nag-conduct din sila ng kanang exercise. Yung last week, we monitored na may mga ilang barko sila nag-launch and recover ng mga speedboats o mga RIB. Southern part of Bajo de Masinloc, mga 30 miles from Bajo de Masinloc. Pero pag ganito ho na binubuntutan po nila yung mga barko ho ng Pilipinas, usually gaano po kalayo yung distansya ho nila? Depende. Pag may kasama tayong mga foreign navies, malayo sila, medyo we could say that behaved. Ibig sabihin, wala silang coercive or aggressive actions na ginagawa sapagkat alam nila sila ay namamataan ng mga foreign navies na partners natin. Pag tayo lamang gumagawa ng mga patrolya, there are times na hinaharas tayo, may mga coercive and aggressive actions na ginagawa laban sa atin. Hindi ho ba bumababa yung bilang ho nila kapag ganito hong buwan ho ng mga bagyo dyan sa West Philippine Sea? Pagbaba nila because of the weather, normal yun na kamakailan may malakas na bagyo tayo na obserbahan natin, bumababa din yung numbers nila sa Bajo de Masinloc and sa ating Calayan Island Group sa West Philippine Sea. So lahat naman tayo affected the weather, pati sila affected. Kahit na medyo malaki ang mga barko nila, they also seek shelter kung tawagin natin sa Navy parlance. Pero at the average, mga ilan po yung lagi hong naiiwan or yung tinatawag ng steady presence ho nila dyan sa may West Philippine Sea, sir? Ang minomonitor natin is yung mga features natin sa Ayungin, sa Sabina, sa Pag-asa, at sa Bajo de Masinloc. We have the report for that na ilalabas natin bukas sa ating press conference. Noong Oktubre 12, nagkaroon po muli ng itong panibagong water cannon incident dyan sa may West Philippine Sea. Bagya pong ikinasira po ng isang barko ho ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sabi po ng Department of Foreign Affairs, muli po itong magpapadala ng diplomatic protest. Sa part po sa inyo, sa Armed Forces of the Philippines, ano pong mga development po dito, sir? Yes, atin naman, nung na-ensure natin na wala naman nasaktan sa ating mga kasamahan from the Coast Guard, from BFAR, tuloy-tuloy naman yung ating pagkadak ng patrolya. Ang importante sa ganitong laban ay maipakita natin yung ating resolve na in spite of any aggressive and coercive action ay magpapatuloy tayo sa pagkadak ng ating mga maritime activities. We will not be deterred, ika nga, anuman ang ginagawang coercive and aggressive actions against us. Sa ibang usapin naman po, Rear Admiral Trinidad, although hindi po gaanong inilalabas po ng Armed Forces of the Philippines, ito pong mga specific details sa mga RORE mission o yung mga resupply mission. Pero ngayong Christmas season, may nakaplano po ba na supply mission sa BRP Sierra Madre? Yung RORE naman is an activity conducted by Western Command through Western Naval Command under Admiral Torres and Admiral Sibala. Yung schedule ng pag-conduct ng RORE and the other, to include RORE sa ibang features, is at their level. Sa Coast Guard naman, you have to check with the Coast Guard sapagkat meron silang sariling patrol plan, pati yung ating BFAR.
Alright. Recently lamang po may inilabas din po ng Philippine Coast Guard na parang submerged structures daw dyan po sa may Bajo de Masinloc. Ano po yung nakuha pong impormasyon dito ng Armed Forces of the Philippines? Yes, na-check natin yan. In fact, may nailabas ang Philippine Navy on that. These are the foundations of our former star shell structures that were there on Bajo de Masinloc sa may northeastern part ng entrance ng Bajo de Masinloc. So atin yun, walang dapat ipangambang yung ating mga kababayan sapagkat hindi ito nagawa ng sino mang dayuhan doon sa Bajo de Masinloc. Follow-up lang po, may kumalat po kasi ng mga impormasyon sa social media na baka nangyari daw po ito matapos yung posibleng mapping na ginawa noon ng mga na-recover po na underwater drones. Wala naman pong ganitong angulo, sir. Yung ating mga na-recover ng mga submersibles, mga underwater drones, ay wala tayong na-recover sa Bajo de Masinloc. Ang na-recover natin ay sa Masbate area, if my memory serves me right, sa Northern Islands may nakuha tayo at sa shoreline ng Zambales. So kung mismo doon sa Bajo de Masinloc, wala tayong na-recover doon. Sa usapin pa rin po ng reclamation at artificial islands, sabi po ng China, magtatayo daw po sila ng nature reserve dyan sa Scarborough Shoal. Ano pong update po dito? Ito uli ang sinasabi natin na maraming lalabas na misinformation, disinformation, malinformation, malign influence to shape public perception para takutin tayo, para mawalan tayo ng ganang ipaglaban yung talagang atin. So yung binigay nila na yan, dati nagbanggit din sila na meron Coast Guard law. I think that was January of 2021. And then they threatened to implement the Coast Guard law. Yung paglabas ng malign influence or kung tawagin natin misinformation, disinformation, malinformation is all part and parcel of their operating concept. Hindi lamang ito physical na movement ng barko o ng eroplano, but pati sa information domain, marami sila nilalabas na maling news para ma-confuse ang adversary, ma-confuse tayo. So importante maintindihan natin na huwag tayo basta-basta mag-react kung anong pahayag man ang binibigay ng PLA. Pero sa kabuuan ng West Philippine Sea Rear Admiral, wala po kayo napapansin po na mga bagong estruktura na ipinatayo o kaya naman po reclamations? Wala naman sapagkat if you notice 2011, 2012, 2013, ito yung massive reclamation nila. Opo. Nasa ngayon ay mga militarized bases na. There were reports in the past na tumataas yung level ng crash corals sa ating mga features within our EEZ. Pina-check natin yan kasama ang BFAR, kasama ang Coast Guard, kasama yung ibang agencies in the maritime domain, pati yung academe. And it was reported that ito naman ay gawa ng tidal action kaya tumataas yung level ng crash corals. So wala tayong nakikitang any reclamation or building activities by the PLA. So within our EEZ. Okay. Thank you for joining us, Admiral. Siguro sa mga susunod na oras o mga araw ay muli ho namin kayong uugnayan. Panghuli na lang siguro kung gusto ko niyo magbigay ng komento doon sa usapin ho ng pension itong mga retirees, Admiral. Yes, ito na naman ay isang example, classic example of misinformation, disinformation, malinformation. Ang binanggit last Saturday was, ang pinag-uusapan doon ay yung mga retired natin na mga dating kasamahan sa armed forces, kung may nalabag man sila sa ating mga batas, posibleng ma-file ng kaso. Kung sakali ma-file ng kaso at mag-progress yung kaso at mahatulan ng guilty, kasama doon ang loss of government benefits to include the pension. Hindi naman automatic just because nagpakalat ka ng misinformation or kung tawagin ay fake news, automatic tatanggalin ang pension. Hindi ganon. And yet, if you will notice, maraming nag-capitalize nun, binigyan ng spin para mag-react yung ating mga retirees. Nakasaad naman sa batas that we are assured na yung ating pension ay sa kanila talaga yan. Only if they are convicted for any crime for that matter, saka lamang matatagal ang benefits to include the pension. Okay. Again, thank you. Maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Admiral. Maraming salamat. Thank you. Ang nagsisilbi pong tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines para po dyan sa may West Philippine Sea, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.